Magandang araw po sa lahat. Welcome to my YouTube channel, Dexter Works at your service. Salamat sa Panginoon at binigyan tayo ng pagkakataon na makapagbahagi. Meron tayong inayos dito na Yamaha Mio Soul i125. Sabi pa ng customer ay pagdating niya dito ay maraming problema itong kanyang motor. Ang problema ng kanyang motor, ang issue nito ay delay yung kanyang acceleration at saka namamalya at namamatay sa tuwing hihinto siya. Walang minor at kumakadyot kapag tumatakbo. Kaya ngayon titingnan natin. Ang gagawin natin dito ay unang-una papalitan natin to ng fuel pump filter. Tapos lilinisin natin yung kanyang throttle body. At saka yung kanyang air cleaner box, ililinisin rin natin. Tapos lilinisin rin natin yung kanyang injector. Tapos titingnan natin yung kanyang spark plug at saka spark plug cap o PMS or preventive maintenance yung gagawin natin dito. Kasi yung takbo ng kanyang motor ay nasa 27,000 kilometers yung kanyang odo. At ngayon pa lang ito na PMS. Kaya ngayon panoorin ninyo hanggang sa dulo. At bago tayo magpatuloy, sana po huwag kalimutan na mag-like, share, and subscribe kung hindi mahira sa inyo. At malaking tulong na po yan sa akin na isang small content creator. Maraming salamat po. At ang gagawin natin, unahin natin dito sa kanyang fuel pump filter. Papalitan natin ng bagong fuel pump filter. Tatanggalin lang natin itong kanyang hose at saka yung mga sakit dito. Meron itong dalawang sakit dito sa ilalim para sa kanyang fuel pump. Ayan, tapos tatanggalin natin yung kanyang fuel pump filter na luma. Sa 27,000 kilometers, ngayon lang siya nakapalinis dito at ngayon lang ito nabuksan. At saka ngayon lang siya nagpalit ng fuel pump filter. Kaya kung titingnan ninyo, natuklap na yung kanyang pintura dito sa kanyang fuel tank at saka kinalawang na rin yung mga tornilyo. Kaya ito na yung kanyang fuel pump filter. Genuine po yung binili ni Sir. Yamaha po yung brand nito. Maganda tong genuine kasi matagal pa bago pa masira at bago pa ito palitan ulit. Biro ko pa kay Sir maganda itong genuine Sir kasi abot na naman ito ng 27,000 bago tayo magpalit. 27,000 kilometers bago mapalitan ulit ng fuel pump filter. Isa replacement isang taon lang mapapalit na naman ulit ng filter dito. Madali lang yung masira yung mga local o replacement. Kaya mas maganda talaga na genuine. At ito na, natanggal ko na yung kanyang fuel pump assembly. At ayan, napakadumi na ng kanyang fuel pump filter. Ngayon tatanggalin natin. Ang ginawa ko dyan ay pinutol ko lang yung kanyang mga lock dyan sa gilid. Ingat-ingat lang kayo sa pagputol, baka maputol din yung kanyang pinakalock dito sa gitna. At dagdag ko lang mga lods, lilinawan lang natin yung sinabi ko kanina na kapag local yung kinabit madaling masira. Hindi naman siya masisira sa kanyang texture o sa kanyang itsura. Yung ibig kong sabihin, madali lang siyang mabara ng mga dumi. At ang simptomas po dyan mawawala yung pwersa ng yung motor. At lalo na kapag kunti na lang yung gasolina dito sa inyong fuel tank papalya na yung motor. Yan yung sintomas niyan kapag local yung ikinabit. Madali lang siyang mabarahan ng mga dumi at babalik yung issue niya ng inyong motor. Di tulad dito sa genuine matagal pang masira. At ito na, naikabit ko na yung fuel pump filter. Babalik na natin yung hose at saka yung dalawang socket dito sa ilalim para dito sa kanyang fuel pump assembly. At sa pagkabit nitong fuel hose dito sa kanyang fuel pump assembly o dito sa kanyang pinakadulo, idiin lang natin, tapos idiin rin natin yung kanyang lock
Kapag bumao na yung kanyang lock, ibig sabihin na i-lock na natin yung kanyang hose dito sa kanyang fuel pump. At ayan, ay kabit na natin yung dalawang socket dyan sa ilalim ng kanyang fuel pump assembly. Meron po yung magkaiba po yung kulay ng socket at hindi po yan maaaring magkapalit. Kulay itim at saka kulay puti yung socket dyan. At susunod natin tatanggalin itong kanyang fuel injector kasi lilinisin natin ito. At ito na, natanggal ko na. Buti at hindi siya dumikit dito sa kanyang butas. At napakarumi na ng kanyang injector at saka yung butas niya na puno ng buhangin. Yan, tanggalin natin itong kanyang throttle body. Meron itong dalawang tornilyo. Tanggalin na natin itong dalawang tornilyo. Saka tinanggal ko na rin yung kanyang throttle cable at saka yung kanyang socket na kanyang TPS. At ito na napakakapal na ng carbon deposit dito sa kanyang throttle body. Dito sa ilalim ng kanyang manifold. Ayan grabe, napakakapal na ng dumi dito sa kanyang throttle body. At saka dito rin sa kanyang insulator. Maraming mga buhangin na dumikit at saka alikabok. Ngayon, simulan ko nang linisin ito lahat. Unahin ko na itong kanya injector. Hindi ko na ito nilagay sa FI cleaning machine, itong injector. Kasi isasalang lang natin to sa FI cleaning machine kapag barado na. At saka kapag ganun pa rin, kahit na napa-FI cleaning na natin dun sa machine, hindi pa rin maganda yung kanyang performance, ipapalitan na lang natin ng bago. Malalaman naman natin yan kapag hindi na maganda yung performance niya kapag naikabit na natin at pinaandar natin yung motor. Papalitan na lang natin ng bagong injector kapag ganun. At saka sa paglinis itong injector, kailangan natin tanggalin yung mga o-ring, yung dalawang o-ring, yung maliit saka medyo malaki para hindi siya matunaw sa gasolina. Saka dito rin sa kanyang throttle body, tinanggal ko rin yung kanyang o-ring na nag-uugnay dito sa kanyang manifold at saka doon sa kanyang throttle body mismo. At saka sa injector, malalaman din natin kung sira na yung injector kapag yung kanyang buga, pag tinignan natin, hindi na optimize, hindi na siya pino yung kanyang buga, yung buong buo yung kanyang ibubuga. At saka mahina na parang laway lang na tumatalsik. Diyan natin malalaman na sira na yung injector. Lalong-lalo na kapag ikinabit natin. Apektado talaga yung kanyang andar. At dito sa paglilinis ko ng kanyang throttle body, gumamit ako ng liha dyan. Yung numero ng liha na ginamit ko dyan ay 600 grit. Kasi meron talaga hindi madadala sa brush. Kaya gumagamit ako ng liha para matanggal yung dumi. At ngayon i-assemble na natin ulit itong mga parts. Unahin natin itong kanyang throttle body at nailagay ko na rin yung kanyang o-ring dyan at saka yung kanyang manifold. Ayan, meron itong dalawang allen bolt. At bago ko sinimulan sa pag-assemble, nilinis ko ng mabuti yung aking kamay para hindi bumalik yung mga dumi. At ngayon higpitan lang natin yung dalawang tornilyo dito na allen bolt. 5mm yung allen wrench na ginamit ko dyan. Kailangan talaga higpitan natin to ng mabuti para hindi siya sumingaw at maiwasan natin na pumalya yung makina. At ibabalik na natin yung dalawang o-ring dito sa kanyang injector. Tapos lagyan natin ng kunting langis yung maliit na o-ring para hindi mahirap ipasok dun sa butas ng kanyang inlet port o outlet port dito para sa kanyang hose. Ayan. Tapos yung o-ring ng ating insulator. Ayan. Kasi tinanggal natin yan nung nilinis natin para hindi siya mabanat kapag natamaan ng gasolina. Para maiwasan natin na mabasa ng gasolina. Tapos itong butas dito sa kanyang manifold. Linisin na natin ito. Tapos na nating nalinis. Tapos itong kanyang hose dito para sa kanyang air cleaner hose. Ito sa may dulo ilinisin na natin. Kasi maraming tumigas na alikabok at saka buhangin. At saka dito natin ikakabit mamaya yung dulo ng ating throttle body. Kaya importante talaga na malinis ito. Ngayon sumulan na natin ikabit yung mga pyesa. Yung kanyang throttle body at saka insulator na ikabit ko na. Tapos itong TPS, ayan, naikabit ko na yung socket ng TPS. At saka itong dalawang tornilyo ng ating intake manifold.
At meron po itong dalawang 6mm na tornilyo na mahaba. Ngayon, higpitan lang natin to. Sa paghigpit ito ay huwag biglain yung isang tornilyo. Kailangan talaga sabay sila. Dahan-dahan lang yung paghigpit. Importante talaga na mahigpitan ng mabuti para maiwasan natin na lumuwag at sumingaw. At saka itong hose clip, ayan, nahigpitan ko na. Ngayon, lagyan lang natin ng kunting langis itong o-ring ng ating injector para hindi mahirap ipasok doon sa butas. At kapag naglalagay tayo ng langis dito sa o-ring ng injector, ay iwasan natin na malagyan yung butas ng ating injector mismo para hindi siya umusok. At ayan, ay lagyan na rin natin ng tornilyo at saka naigpitan na rin natin. Ngayon, hanginan lang natin itong sakit ng ating injector para tumalsik yung dumi at saka alikabok. Ayan, tapos itong air cleaner hose, ikabitan na natin, saka yung kanyang clip. Tapos lagyan na natin ng kunting langis itong ating throttle cable. Tapos ikabit lang natin. Dito ko siya tinanggal dito sa dalawang tornilyo dito na maliit na Allen bolt dito sa bandang itaas, kasi yung tornilyo dito sa ilalim na screw bolt medyo napakatigas, ayaw niyang maikot. Kaya itong dalawang Allen bolt na lang na maliliit yung tinanggal natin. At ngayon, linisin lang natin itong kanyang hose ng ating injector. At manual na pala yung kanyang tensioner. Ngayon, ibalik na natin yung kanyang hose. At ito na yung lumang spark plug na napuno na ng carbon deposit. At papalitan natin to ng bagong spark plug. At dito sa spark plug cap, linisin na natin yung stock na spark plug cap gamit itong ating penetrating oil. Ayan, nabugahan na natin ang penetrating oil. Ngayon, bugahan na natin ng hangin para tumalsik yung mga dumi. At ayan, napakadumi na niya at napakaraming kalawang dito sa loob ng butas ng kanyang spark plug cap. Ayan, lumabas na yung mga dumi at kalawang. At ito na yung bagong spark plug ni Sir. Genuine po yung binili niya, Yamaha brand. At Injiki pa rin pala yung genuine ng Yamaha. Pero yung nakalagay dito ay CR6 Injiki R. Ayan, yan pala yung genuine. Magkaiba yung brand nila dito sa stock na spark plug. Siguro magkaiba yung supplier nila kasi magkaiba yung brand ng spark plug dito sa stock at saka dito sa bagong genuine ng Yamaha. Ngayon, ikabit ko lang itong bagong spark plug. Tapos higpitan ko lang ito. Kailangan talaga na maigpitan natin ng mabuti, lalong-lalo na kapag bago yung spark plug. Kasi merong washer yan. Kailangan nating mapalapat ng mabuti. At ito na yung bagong spark plug cap. Class A lang yung binili ni Sir. Yamaha pa rin yung brand. Pero meron siyang kaibahan dun sa stock na spark plug cap. At kaya pala binila natin ng bagong spark plug cap. Pinalitan natin ng bago. Kasi maluwag na yung butas ng lumang spark plug cap ni Sir. Nahuhugot na siya ng kusa, natatanggal siya. Kaya kailangan natin na palitan ng bago yung spark plug cap. At dito sa spark plug na binili Sir, meron tayong problema dito. Kasi walang available na genuine na spark plug cap. Kaya ito lang muna yung ikakabit natin ngayon. Itong class A na Yamaha pa rin na spark plug cap. Kaso ang problema dito ay magkaiba yung kanyang rubber, yung guma, at hindi maipasok doon sa kanyang spark plug. Kaya ang gagawin natin dito ay pagpalit natin yung guma dito. Tapos putulan na lang natin dito sa dulo. Ito yung guma ng lumang spark plug cap, nilipat natin dito sa bagong spark plug cap. Tapos yung guma ng bagong bili na spark plug cap tinanggal natin. Tapos pinutulan natin yung dulo para maipasok natin dito sa kanyang spark plug. Yan na lang yung gagawin natin, diskarte na lang. Yan talaga yung problema sa mga replacement o class A lang na mga spark plug cap. Meron pa tayong babaguhin bago natin maikabit ng maayos. Di tulad sa genuine na spark plug cap na madali lang nating ikabit at plug and play lang siya. Wala na tayong babaguhin basta genuine na spark plug cap.
Ngayon, last but not the least, lilinisin natin yung kanyang air cleaner box at saka titingnan natin yung kanyang air cleaner elements. Tsaka lilinisin lang natin itong neto sa bandang baba, yung kanyang foam para dito sa kanyang CVT cover. Kasi ito yung pinaka marumi dito sa kanyang CVT parts. Itong foam ng kanyang cover. Kasi ito yung breather niya dito sa kanyang CVT kapag umaandar. At ito na. Sira na pala yung kanyang elements dito. Kaya palitan natin yan ng bago. Kasi napuno na siya ng putik at saka alikabok. Linisin ko lang muna itong dito sa loob ng kanyang air cleaner box assembly. Sa paglilinis nitong air cleaner box assembly, yung ginagawa ko dito ay tinatanggal ko muna yung alikabok. Hinahanginan ko muna bago ko basahin ng gasolina. Gasolina pala yung ginamit ko dito na pang hugas. At pagkatapos kong mahugasan ng gasolina ay pinupunasan ko ng basahan. Dahil tapos ko nang nalinis yung air cleaner box assembly doon sa loob, ito na naman kanyang takip. Ngayon ikakabit ko na itong bagong air cleaner elements at kasama na rin yung kanyang guma dito sa bandang ibaba dito para sa kanyang breather. Saka ilagay ko na itong kanyang takip dito sa kanyang air cleaner assembly. Tapos lagyan lang natin ng screw bolt itong ating takip para hindi malaglag. At pagkatapos ay higpitan lang natin. Tapos hanginan lang natin ulit, i-review natin. Tapos na nating nalinis itong kanyang foam dito para sa kanyang breather. Natanggalan natin dyan yung alikabok at saka putik, yung makapal na dumi. Ngayon lagyan lang natin ng tornilyo. Apat po yung tornilyo niya dito at saka dalawang tornilyo rin doon sa kanyang air cleaner box assembly. Ngayon higpitan lang natin gamit yung cordless impact natin. At saka ikabit na rin natin itong tornilyo ng ating air cleaner box assembly. Tapos itong kanyang breather hose ikakabit na natin. Dahil na ikabit na natin lahat, ngayon subukan nating paandarin. Ayan, one click lang napaandar na natin. At ito yung maganda dito sa Miosol. Kahit na hindi natin ibalik muna yung kanyang U-box assembly, ay maaari nating paandarin kasi yung kanyang battery ay nasa harap. Di tulad sa MIUI na nandito sa kanyang U-box yung kanyang battery. At ayan, okay na. Mamaya ikakabit natin ulit yung kanyang mga bearings at saka yung kanyang compartment at subukan natin ulit. Ayos. At pagkatapos i-road test natin. At okay na. Tapos na natin na road test. Yan, subukan natin ulit na paanda rin. Ayan, masaya na si sir. At sabi ko kay sir, road test po sir. At sabi naman niya ay wag na. Okay na yan. Kasi sinabi ko sa kanya na okay na talaga. Wala na yung delay, yung issue ng kanyang motor. Naayos na natin at maraming salamat po sa panonood. Hanggang dito lang muna tayo. At ride safe sa lahat. God bless. See you on the next video. Peace. I'm out.